PNP, inaming tumaas ang kaso ng kidnapping. Ito po ay abante, no? Tunay na tabloidista. Yan. Okay, inamin ng Philippine National Police na tumaas ang kaso ng kidnapping ngayong taon. 4 na buwan pa lang nakalipas, meron ng 13 kaso ng kidnapping na naitala ang mga pulisya. Kita nyo naman ha, sila na po ang umamin. No? O ngayon, ano po ang gagawin ninyo? Kung may mataas po, di ba? Ang mga businessman po, ayaw na nila, no? Sabi nila, tigilan nyo na to, lutasin nyo yung problema, wag na kayo magbigay ng kung ano-ano. Nahalata na rin po yan eh. Nahalata na po ng mga businessman na alam po nila, no? Tinotolerate lang po nila yan kasi anti-Duterte sila eh, yung mga businessman natin eh. Anti-Duterte. Pero ngayon pong pinapatay na po yung nagbibigay ng ransom. Tandaan po nyo kung 13 yan, ano po nangyari doon sa unang 12 o 'di ba? Kasi isang kaso lang 'to eh. Ano yung nangyari sa 12? Malamang po sa 12 kasi yun yung sabi ng Chinese eh. Kakaiba tong kaso na 'to dahil nagbigay na ng ransom, pinatay pa. Ibig sabihin, mga kapatid, yung unang 12, nagkabigayan ng ransom. Sanay na po silang magbigay ng ransom. Ang hindi po sila sanay, ay yung nag-ransom na, pinatay pa. Kaya pumalag na po yung business community natin, no? Na hindi na maaari yan. Nagbibigay na nga ng ransom. 12 kaso po ang nauna. Ibig sabihin, hindi po natin nababalitaan yan. Kaya mali po yung sinasabi na kaya naman mukhang nag-a-appear na mataas ang krimen dahil sa social media, balita ng balita. Hindi nga natin alam na, ang alam natin yung sa BGC, yung isang kaso. Yung 11 kaso pa, hindi natin nababalitaan eh. Di ba? Wala nagbabalita eh. Pero ang lagana po na balita natin, eto po, tignan nyo ha, kahapon lang din po ito naganap. Pasintabi po sa mga hindi na makatulog, hindi pa makatulog yan, babala, sensitibo. News 5 po to. Patay ang 2 grade 8 students matapos pagsasaksakin ng 3 kapwa estudyante malapit sa kanilang eskwelahan sa Balikatan Street, Barangay CAA, Las Piñas. Bandang 7:00 ng gabi. Kagabi lang po yan. No? 7:00 kagabi. O nung isang gabi. Ito po, normal na po to, no? Normal na po ngayon. Ang mga hindi po normal na balita, Kerwin Espinosa, ito po ay umamin na drug lord, titistigo laban sa pulis. Ano ititistigo niya? Involved daw sa war on drugs ang mga pulis. Nakakatawa, no? Alam po ng lahat ng tao na involved ang lahat ng pulis sa war on drugs dahil utos po ng presidente yan, mag-war on drugs. Dahil po sa manipulasyon ng media, manipulasyon ng gobyernong ito sa media, parang krimen na po ang war on drugs. Hindi po krimen ang war on drugs. Pakatandaan nyo po, yan po ang isa sa pinakamagandang proyekto ng mga pangulo. Lahat po ng pangulo. Titistigo siya laban sa war on drugs. Okay. Alam po ninyo, hindi naman po masakit. No? Hindi naman po masamang umamin yung PNP. Pero ito po, ang nakaka-rimarim, no? Tignan po ninyo. Revenge, not ransom behind case murder. Pucha, may iba na silang anggulo ngayon. Revenge daw at hindi ransom. Ito po ay balita naman sa Manila Times. Sige po, yun yung namatay na businessman, Chinese businessman. What first appeared to be a kidnap for ransom case has taken a far darker turn. Ito po yung ayaw ng mga businessman eh. Ang gusto ng mga businessman,
magkaroon po ng kalutasan yung kanilang suliranin na kinidnap na, pinatay pa. O, panlabintatlo. Ayon po to sa PNP ha. Hindi po ayon kay kung kanino. Ayon po sa PNP, panglabintatlo na to. Hindi naman natin nabalitaan yung 12 o yung meron tayo, yung sa estudyante. Nag-ransom din yun. Alam nga naman pinakawala. Okay. Malamang, tansya natin, itong 10 na to, o yan. Ngayon, dahil sikat na sikat, nawili ba? 1 taon lang to ha. First quarter lang pala. First 4 months pa lang ba tayo? First 4 months pa lang po ng taon. Nawili po yung mga kidnapper, hindi nababalita, walang alingas-ngas, habang ang media ay abala sa mga pro-Duterte vloggers, pro-Duterte, huliin ba mga pro-Duterte? Mga abala po ang lahat, no? Sa mga impeachment, kay Tatay Digong sa ICC, yung pala, sangkatutak ang kidnapping na naganap. Okay. Ang masakit po dito ay iba na po yung tinatakbo, no? Meron daw source eh. Tignan nyo yung balita. Balita po to ha. A day later, yan. The source told Manila Times. The source lang po sila. Ito pong mga to, no? Tignan po ninyo. Magkukubli po sa the source. Pag ang Duterte supporter nagsabi ayon sa puting ahas, aba, fake news yan. Ayon sa puting ahas, fake news. Ano na natin, gamitin na natin yung mga popular, no? Pag yung Duterte vloggers o identified na pro-Duterte, wag pro-Duterte, anti-Marcos. Pag anti-Marcos yung vlogger at sinabing ayon po sa aking source na puting ahas, fake news yan. Kasi source mo, puting ahas. Bakit po itong Manila Times, pag nagsabi ng the source, ayon sa kanilang source, hindi po fake news? Hindi, mas malala to, the ghost. Mas malala tong the source na to kaysa sa GMA. GMA nga, di ba? O ano yung sabi ng source? Ano na nga yung sabi ng source ng GMA? Nakalimutan ko na eh. Saan ba huling na fake news yung GMA? Paki-refresh lang po utak ko ha. Sa dami po ng fake news nitong mga media. Okay. Ayon po rito, no, sa the source, opo, wala po akong sinasabi na mali si Maharlika o tama si Maharlika. Ayon nag-seek ng asylum, di ba? Sino po ang source ng GMA na nag-seek ng asylum yung mga Duterte sa China? The source lang. Pwede po yun pag media ka eh. Walang fake news sa media. Pero, nagsalita po yung Chinese Embassy, hindi kailanman nag-a-asylum yung mga sino man sa Duterte. Fake news o hindi? Hindi yan fake news kasi GMA yan eh. Ito po, Manila Times. Fake news ba to? Hindi. The kidnappers never intended to negotiate. Their goal was punishment. The family later learned the truth but is misleading authorities to frame it as kidnap for ransom. Sinisi pa yung pamilya eh. Ayon po sa source ng Manila Times, alam na po ng pamilya na ito po ay hindi po kidnap for ransom pero punishment. Tindi, no? Kawawa naman yung pamilya, nasisi pa ng source ng Manila Times. This was never about money, the source said. Go was involved in $20 million Pogo deal that collapsed. Kawawa naman po yung pamilya ni nasisi pa po
na siya po ay hindi po bakit Go na pangalan? 'Di ba Keto? Nagkamali na ng pangalan. Okay. The kidnappers never intended to negotiate. Their goal was punishment. Tapos sinasabi ngayon na involved sa Pogo. Kawawa naman po yung pamilya, no? This wasn't just a killing, it was a message. And the message was clear. Cross the wrong people and you won't disappear. You'll beg for death before it comes. Authorities are now hunting the killers, but in the shadowy world of Pogo, where fortunes vanish quickly as they are made, justice may prove as elusive as the $20 million that is started it all. Tignan po ninyo, media po to, Manila Times, no? Meron siyang source. Antindi na daig pa yung pulis eh. Buti pa yung Manila Times, na-solve na nila yung problema. Itinuro, paano po nila sinolve? Na-solve po nila yung problema sa pamamagitan po ng pagtuturo sa walang kamatayang problema. Alam niyo yun? Itinuro lang po sa Pogo. Solve na po, pero hindi na po mare-resolve yung kaso dahil Pogo yan eh.